Dito po naman sa atin, sa Pasig, nabulabog ang mga tao sa isang establishmento kasunod ng pagdampot ng mga armadong lalaki sa isang Chinese. Pero ang inakalang kidnapping, lehitimong operasyon pala ng immigration at ng militar. Ikinagulat yan ng PNP dahil wala umanong koordinasyon sa kanila. Ang sagot ng mga sangkot na ahensya sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Nagsitakbo ang mga armadong lalaking ito papasok sa isang establishmento sa San Antonio, Pasig City kagabi. Habang naka-full battle gear ay nagpaputok ang mga ito. Maya-maya pa, may isinakay na sila sa puting van. Dahil nabulabog ang mga tao sa lugar, napasugod ang mismong hepe ng NCRPO na si Police Major General Anthony Aberin. Nagulo po yung lugar po na yon na talagang ang pagkakaalam po ng marami ay talagang may kinidnap po. Iniwan pa nila yung escalade na Alam mo yung pagkakuha ng tao, iwan yung sakyan tapos takbo na sila. Pero napag-alamang, nag-operate lang pala sa lugar ang Bureau of Immigration at Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines o ISAF. Ang target, isang hinihinalang Chinese national. May mission order na issued by the BI. Yung mga violations ng yung alleged Chinese national doon ay mga falsifications, fraudulent representations, at saka dual citizenship. Ang masaklap po kasi nito is wala pong proper coordination na nangyari. And based on the records from the RTOC, ang nag-coordinate lang po is yung BID. Wala pong sinasabi doon na may kasama silang armed component coming from ISAF. Sabi ng Bureau of Immigration, may operasyon nga sila kasama ng AFP at NBI kung saan inaresto ang Chinese sa si Lu Changku na nagpapanggap daw na Pilipino at gumagamit pa ng Philippine passports at driver's license. Nakatangkap din ang Bureau ng ulat mula sa intelligence authorities na nagmamay-ari silo ng financial holding company na may 47 subsidiary at halos 100 real estate properties malapit sa anilay mga critical national infrastructure. Kaya banta sa national security. Nakatakdaan nilang kasuhan si Lu ng undesirability. Today, nagkaroon po ng coordination ang BI at saka NCRPO about it. Nakikita naman nila yung importance ng ginawa natin na paghuli doon sa isang illegal area na nagpapanggap na Pilipino na may mga concerns ang AFP na maaring may involvement sa espionage activities. Palaisipan sa mga pulis kung bakit nagpaputok ang mga taga-ISAF na nag-operate sa Pasig kagabi. What prompted them to fire those shots na sa tingin natin medyo marami. Naka-recover po yung soko po natin ng mahigit 28 cartridge po ng 5.56 mm rifle po. At nang matapos, hindi man lang din daw nagsabi sa mga pulis. Wala man lang nihoy-nihoy na sinabi nila na ito legitimate operation ng ganito or dumaan man lang sana sila sa nearest police station para hindi po kami nababahala. It's a good thing na hindi na encounter ng SAF kasi immediately after the incident, nag-put up po tayo ng dragnet operation sa lahat ng mga choke points. At karon po ng misencounter, yun po yung iniwasan natin. Bagamat kinumpirma na raw ng ISAF sa kanila na nagkaroon ng legitimate operation, patuloy pa rin nila itong iniimbestigahan at maaari silang magsampa ng criminal charges sa kanilang partner agencies. Nasa custodial facility na ng BI ang target personality na kinuha kagabi. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang pahayag ng ISAF tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras.